Tara, samahan niyo ako sa ating paglakbay ngayon. May mga kwento ako niyang pambihirang katapangan mula sa isang panahon ng malaking pagbabago sa Pransya. Ating silipin kung paano nanindigan ng ilang tao para sa kanilang mga paniniwala. Para masagot yan, balikan natin ang isang panahon kung saan ang pag-iipit sa kung ano ang tama ay maaring maging sanhi ng iyong buhay. Seryoso, ganun katindi yung sitwasyon. So paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito sa Pransya? Well, hindi ito nagsimula sa isang malaking labanan, kundi sa isang tahimik na pagtuklas sa loob ng isang napakatandang aklat, ang Biblia. At isa sa mga unang nakakakita ng bagong liwanag na ito ay isang napakatalinong propesor sa unibersidad. Ang pangalan niya ay Jacques Lefebvre. Mahilig siyang mag-aral at, higit sa lahat, ibahagi ang kanyang natututunan sa mga estudyante niya. Alam niyo, habang binabasa niya ang Biblia, may isang ideya na talagang tumatak sa kanya. Ang kaligtasan pala ay isang regalo mula sa Diyos. Hindi ito isang bagay na kailangan mong pagtrabahuhan o bilhin. At nako, para sa kanya, binago nito ang lahat. At syempre, ang mga ganitong ideya nakakahawa, lalo na sa isa sa kanyang mga estudyante, isang napakasigasig na binata na nangangalangan William Farel. Grabe ang pagbabago kay Farel. Isipin nyo, noong una, para siyang mabangis na lobo na handang ipagtanggol yung mga lumang tradisyon. Pero nung narinig niya yung mga turo ni Lefebvre, ang puso niya biglang nagbago, naging parang maamong tupa na. Pero teka, hindi lang ang mga propesor at estudyante ang naantig, maging ang mga matatapang na kabalyero, yung mga naka-armor pa sa korte ng hari, ay nainspirado din. At dito papasok si Louis de Berquin. Isa siyang maharlika, maginoo, at kilala sa kanyang talino at tapang. Sa katunayan, paborito siya ng hari ng Pransya. Inilaan niya ang kanyang buong buhay sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Dahil dito, sobrang takot sa kanya ng kanyang mga kaaway. Ang tingin nila sa kanya, mas delikado pa raw siya kaysa kay Martin Luther. Imagine yon. Grabe, ang pinagdaanan ni Berquin. 3 beses siyang ikinulong. Pero sa bawat pagkakataon, sino ang nagpapalaya sa kanya? Ang hari mismo. Ganun siya kahalaga sa hari. Ngunit, may isang pagkakataon, wala ang hari para protektahan siya. At doon, sinamantala na ng kanyang mga kaaway ang pagkakataon. Dinakip at hinutulang mamatay. Pero alam niyo ang nakakamangha. Habang papunta siya sa lugar ng kanyang kamatayan, hindi takot ang nakita sa mukha niya. Sa halip, kapayapaan, parang liwanag mula sa langit. At lahat ng nakakakita sa kanya talagang na-inspire. Ang katapangang ipakita ni Berquin, may malaking epekto yan, lalo na sa isang tahimik at matalinong estudyante na nagngangalang John Calvin. Sa simula, takot na takot si Calvin sa mga bagong turo na ito. Pero nung nakita niya yung kapayapaan sa mukha ng mga martir tulad ni Berquin, napaisip siya, bakit sila ganun? Para malaman ang sagot, pinag-aralan niya ang Biblia at doon nagbago ang pananaw niya. Di nagtagal, si Calvin na mismo ang nasa panganib. Isang araw, nagmamadaling pumasok yung mga kaibigan niya sa kwarto niya. Ang balita, Calvin, parating na ang mga opisyal para arestuhin ka. Nako, kailangan nilang kumilos ng mabilis. Kaya ang ginawa nila, tinulungan siyang bumaba mula sa bintana gamit ang isang lubid, parang action movie. At para matatakas ng tuluyan, nag-disguised siya. Nagsuot siya ng damit ng isang manggagawa, pumasan ng asarol, at nagsimula na ang kanyang mahabang paglalakbay patungo sa kaligtasan. Habang nangyayari ang lahat ng yan, galit naman ang hari, si Francis I. Dahil sa isang protesta laban sa simbahan, nagdesisyon siyang wawakasan na niya ang reformasyon sa Pransya. Minsan at para sa lahat. At para ipakita kung gaano siya kaseryoso, nag-organisa siya ng isang dambuhalang seremonya. Hinikayat niya ang buong bansa na makiisa sa kanya sa pagsugpo sa protestantismo. At sa harap ng lahat, nagbigay siya ng isang madamdaming talumpati. Sumumpa siya na kahit sarili niyang anak, kung mahawaan ang bagong pananampalataya na ito, hindi niya palalampasin. Grabe. At sa mismong araw na iyon, ang kanyang panunumpa ay naging isang madugong katotohanan. Nagtayo sila ng mga bitayan sa iba't ibang parte ng Paris. Pero, sa tingin niyo ba, doon na natapos ang kwento? Sa kabila ng lahat ng karahasan, hindi. Dahil yung apoy na sinindihan ng katapangan ng mga reformador, hindi na nila kayang patayin.
Ang mga reformador tulad ni Calvin at Farel ay nakahanap ng kanlungan sa ibang lugar tulad ng Geneva sa Switzerland. At ang Geneva naging parang isang parola na nagpapadala ng mga guro at libro para magbigay liwanag sa kadiliman sa buong Europa. Ang mga kwento nila Lefebvre, Burking at Calvin ay nagpapakita sa atin kung gaano kalakas ang epekto ng simpleng paninindigan sa ating pinaniniwalaan. Kaya ngayon, ang tanong para sa atin ay, anong mga ideya o paniniwala ang mahalaga sa iyo na handa mong ipaglaban?